Una-una, magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga nakikinig ngayon, sa mga interesado na malaman bakit ba si Mara Tamundong ay naging isang senior citizen advocate. Number one, dahil ako ay isang magulang na rin at may mga magulang pa, naramdaman ko yung paghulila, yung pangungulila ng mga senior citizen natin. Dahil mula noong 2022 na ako ay bumababa sa bawat barangay, doon ko na-feel yung mga senior natin malungkot. Naramdaman ko na parang may kulang sa kanila kasi nag-outreach program ako sa mga kabataan na kung saan nagbibigay ako ng konting entertainment, nagpapakain ng Jollibee. So, doon nakita ko yung naging reaksyon ng mga senior natin, na parang malungkot sila, yun pala, dahil sa matagal na panahon, hindi sila nabigyan talaga ng attention. So, nung nakita ko na ang mga senior natin, kinailangan talaga natin talingin, agad right away, inasnap, talagang nag-desisyon ako na tulungan ng mga senior citizen. At doon ko naramdaman yung pagiging isang magulang ko rin at the same time, na paano kaya pag naging senior citizen din ako, ganito rin ba'y mararamdaman ko? So doon pa lang, binigyan ko na talaga ng kasagutan at aksyon na magkaroon din ng pakiramdam ng mga senior natin ng pagmamahal mula sa atin. Sabi nga nila, bata pa raw ako, pero bakit natutukan ko ang mga senior? Siyempre naman, bago ako lumaki ng ganito, ang nag-alaga sa akin ay aking mga magulang, katuwang aking lolo at lola. So ito rin yung paraan ko para sa akin na ibinigay ng Panginoon na balikan ko rin sila at palingain at mahalin. So dito napumpisa lahat ng pagputok ko na matulungan ang lahat ng mga senior citizen dahil naniniwala po ako na kahit na narating na nila ang lahat, na napagdaanan nila lahat, nalagpasan nila lahat ng mga suliranin at mga problema, pero kailangan pa rin nila tayo. Kailangan pa rin nila ng anak na pagkakalinga sa kanila at magmamahal. At dito inumpisahan ko po yung pagmamahal at pagkakalinga sa ating mga senior citizen. Kasi ako sa tagal ko na rin buhay sa mundo, 46 years old na ako, 46 years na. Wala pa ako nasaksihan na meron man lang kumalinga sa kanila na tumutulong. Kasi normally, ako nung bata pa ako, kapag merong mga nag-outreach sa mga barangay o sa mga lugar, di ba, ang kadalasan talagang tinuturukan, mga kabataan, magpapakain. Pero sabi ko, bakit kaya hindi natin ito gawin sa ating mga senior? Hindi naman porket sila ay senior na, parang okay na sila dahil nag-senior na sila. Hindi. Kundi, kabaligtaran. Kailangan masigit nilang maramdaman na sila ay mahalaga at nagkaroon ng malaking kontribusyon sa ating gobyerno. Na dapat lang tayo bilang isang anak, bilang isang tao, mahalin din natin sila pabalik. Actually, mahirap kasi sabing sakripisyo, pero more on sa pagmamahal ko sa mga senior talaga. Kumbaga, hindi ko na iniinda yung pagod ko, yung hirap, lahat. Kung tatanungin ko nila ako, ito naman ay sarili kong gastos. At the same time po, gusto ko lang itong i-share yung mga blessing ko sa mga senior. And at the same time, gusto ko rin matulungan ang ating administrasyon, lalo na ang mahal na Pangulong Bongbong Marcos, na parehas po kami ng adhikain na matutukan ang programa, yung mga nakatatanda at mga magulang. Kumbaga, nandun ako sa nakita ko yung sarili ko sa kanya, kay mahal ng Presidente, at nakita ko rin yung sarili ko sa mga senior. So, sa aking katauhan, pinagsama ko ito, kaya ginampanan ko talaga ang responsibilidad na makababa at matugunan at matulungan ang mga senior citizen. Actually, mula 2022 up to now, napagbaba ko. Kahit paano, namulatan ako sa katotohanan, nakita ko talaga yung sitwasyon natin. Ang talagang kailangan natin, una sa lahat, alam mo, yung magkaroon ka ng tunay na puso para sa kapwa mo. Hindi lang dahil para maging isang politika o maging isang politician o gampanan mo to dahil lang gusto mong sumikat. Kundi talagang kailangan bigay mo talaga yung totoong damdamin mo sa tao. That's the only time. Ikaw talaga bababa, magpapakahirap, talagang ibibigay mo yung todo-todo. Kasi kapag nanggaling talaga sa Panginoon yung damdamin mo, talagang yun din na magtutulak sa'yo para talagang sairin mo talaga lahat. Yung pagbaba ko kasi sa bawat barangay, kadalasan bumababa ako sa 8 hanggang 12 barangay sa isang araw. Ramdam na ramdam ko ang pahirapan. Pero nung tumatagal na ako sa pagbaba at nakita ko na mga kababayan natin na bibigyan natin ng pag-asa, doon ko naramdaman din yung kaligayahan na naibibigay din pala natin sa kanila. At ako din, mismo sa sarili ko, alam ko na may pag-asa pa tayo. Basta tayo ang magkakasama. Kasi actually, sa totoo lang po, sa 3 taon, hindi naman po ako nagre-reklamo, Kaya lang kung hindi rin po galing sa Diyos ang ating lakas, baka hindi ko rin po magampanan ng lahat.
Actually, itong online registration kasi supposed to be last year pa dapat sana matapos ito. Kaya lang dahil lang sa kakulangan din ng kaalaman ng ating mga kababayan, hindi kasi na ipapaliwanag at naibababa sa lahat ng barangay. Kaya medyo nagkaroon ng extension for this year. Sana matapos ang lahat, ang kabuuan ng Pilipinas, yung 12 million mahigit ng mga senior citizen ay marehistro natin dahil nandito na po yung budget na ibinaba ng mahal na Pangulong Bongbong Marcos, yung 43 billion pesos na mailipat na sa NCSC para namang magampanan niya na yung pagbibigay ng mga health insurance sa ating mga senior citizen. At least, sana bago matapos itong taon, ay magampanan na lahat dahil nandito na nakaumang na kumbaga yung programa. Kailangan na lang po yung mga pangalan ng mga senior citizen natin na talagang kailangan po ng programa. Actually po, yung online registration, tinututukan namin ng face-to-face para talagang maging secure din na ang magre-rehistro dito ay talagang mga senior citizen na sila ang dapat makatanggap nitong mga benepisyo. Actually, ang dahilan din ng ating gobyerno kung bakit, kasi ang DSWD malaki ang coverage. Kumbaga, nandyan yung kabataan, yung single parents, yung pagtulong sa mga kapuspalad natin. So, kaya nag-create ng sariling ahensya ang senior citizen para meron din tututok talaga sa kanila. Kasi sa dami rin ng senior citizen na programa, katulad niya, number 1, yung sa health nila, pangalawa sa livelihood. So, at least kung ito, mailipat talaga si NCSC, yung mismong National Commission, matututukan nila talaga yung pamamahala at pagbibigay ng mga benepisyo. Sa DSWD kasi overloaded na sila kumbaga sa dumadami population natin, di ba? So, lumalaki yung coverage. Ang maganda lang dito, mababawasan din yung kanilang mga tinututukan. Matututukan na nila ngayon yung ibang mas mahalaga, like yung sa mga kabataan, yung pagtulong natin doon sa mga kapuspalad natin. So, at least, magkakaroon ng segregation, matututukan na nila bawat talagang programa ibibigay natin. Dapat at least meron tayong 9 million na mga nakarehistro na senior. At least kung ma-reach natin yung 9 million, pwede na talaga ibaba yung programa. Kumbaga kung hindi man maabot yung 12 talaga, dahil nga syempre sa laki rin, yung mga kababayan natin ng mga senior, talagang yung iban, patira pa sa isla, kailangan talagang puntahan mo pa sa malalayong barangay. At least 9 million na nakariso, pwede na po mailipat ang budget na 43 billion. At the same time, dito kasi nung ako sa NCSC, sa National Commission of Senior Citizens, 300,000 pa lang yung mga nakarehistro na senior citizen at that time. So ngayon, talagang luckily, and good news para sa mga kababayan po natin na halos sa isang taon po ng pagbabako at pagtsatsaga, umabot na sa 5 million po ng mga senior citizen ang narehistro po natin. So at least siguro 3 to 4 million pwede na po matupad ang mga programa. So isa pong paraan para makatulong po kayo, maging katulong po rin kayo, ay bigyan nyo ng tamang impormasyon. Una, yung mga magulang natin. Pangalawa, yung mga kamag-anak. Pangatlo, kung meron naman kayong mga social media, pwede nyo ibigyan ng informasyon na ay mga senior po natin, huwag makalimutan na magparehistro online. Mag-visit po kayo sa website, yung www.ncsc.gov.ph, kung saan dito po kumpleto ang detalye na maibibigay at malalaman ng mga senior. At the same time, kung meron po mga malalaking crowd na gusto magparehistro, pwede po natin babaan. At least in that way po, matutulungan natin mapaliwanag ng mas maayos. So sana pagtulungan po natin na maabot itong programa sa kanila para kahit paano naman yung maliit na pag-asa na ibinibigay natin, lumaki yun para sa kanila. Kaya katuwang po yung mga vloggers ko dito, kayo po sa social media, na talagang thankful po ako kasi hindi ko naman siya magagampanan kung wala rin kayo. Kaya bilang ako po ay isang Pilipino, ang gusto ko rin magampanan ay paglilingkod sa Pilipinas. Yung pong magkaisa yung bansa natin, maging malakas tayo, lagpasan natin lahat ng suliranin. Yun po yung isa sa mga paraan para naman makamtan natin talaga yung tagumpay dito sa ating ginagawa.